Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko at another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisa na natin to pagkatapos ng intro. Thermal fuse. Ito yung pag-uusapan natin sa video na to. Ang thermal fuse ng electric fan. Pero bago nating umpisan yon, gusto ko muna magpasalamat doon sa mga subscriber at bagong subscriber ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. Bali ito, thermal fuse. Ito yung isa sa mga piyesa ng electric fan na malit lang siya pero napaka-importanting ito sa electric fan. Ito yung nakadikit dito sa winding ng electric fan. Ito. Ang trabaho kasi nito, kapag nagkakaroon to ng itong winding, nagkakaroon ng overheating, ito yung isa sa mga magka-cut off. Ito yung unang masisira kapag nagkaroon ng overheating ang electric fan, yung kanyang thermal fuse. Kagaya nung motor ng electric fan na to, bali binaklas ko to eh. Nung binaklas ko, tinanggal ko yung mga balot niya. Hinahanap ko yung thermal fuse. Wala po akong nakitang thermal fuse sa motor na to. Kaya wala siyang protection, kumbaga ito kasi protection na kasi ito ng motor eh. Itong thermal fuse ito, kaya napakahalaga nito. Bali nung uminit to, ang nangyari, nasunog itong winding na to dahil wala siyang thermal fuse. Kasi pagka once na may thermal fuse ang isang motor ng electric fan, kapag uminit ito, pag natitake na sobrang init na ng motor, ito yung unang masisira. Kasi meron din siyang capacity ito eh. Meron siyang capacity ng init. Tsaka meron siyang rating. Kung makikita nyo po, meron siyang 2 ampere, 250 volts, at saka yung kanyang heat capacity is nasa 130 degrees Celsius. Yan po yung kaya niya. May dalawang klase yan. Merong yung parang korting bigas na to. Ito naman, yung kanyang capacity naman is yung 250 volts, 2 ampere, 115 degrees Celsius. Yun naman yung kaya niya. Mas pataas tong box type kaysa dito sa may korting bigas na to. Yan. Paano ba i-test ito? Paano ba i-test tong fuse? Bali gagamit tayo ng tester tayo. Tapos i-select mo lang yan sa continuity. Yan. Sa continuity naman, bali dito pala sa tester, may tatlo kang pwede mong gamitin na pang-test. Itong continuity times 1, times 10, at yung kanyang buzzer. Pwede mo yan gamitin para matest mo yung thermal fuse. Bali doon tama tayo sa continuity. Ito, iilaw naman yan. Yan, iilaw yan. Pagka buo yung thermal fuse, iilaw yan. Yan, ito. Yan, may ilaw siya. Pwede rin sa times 10. Yan. Yung pointer niya papalo naman. Kung gusto mo naman sa buzzer, pwede rin. Tutunog naman siya. Yan yung pwede mong gamitin na mga pang-test dito sa tester. Yung tatlong yan. Gaya din ito, pwede din ito. Buzzer. Tapos, times 10. Tapos, continuity. Pwede sa ilaw. Yan. Yan yung kung paano i-test yung thermal fuse. Kaya ito, napaka-importante na mayroong thermal fuse yung inyong winding. Lalo na yung mga bagong rewind. Lagi nyong lagyan ito kasi napakahalaga para hindi masisira yung winding kapag nag-overheat. Ito una masisira. Ito yung protection. Ito yung security guard niyan.
Yan. Ang thermal fuse. Kaya hanggang dito na lang aking video at sana'y may natutunan kayo at sana'y nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At siyempre, pakipindot mo na rin yung notification bell button para ma-update ka sa mga ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Kroy Narag Officials. See you sa next video.